Magandang hapon na po. Ito po tayo nagpakain ng baboy. Ayan po yung aking baboy. 4 na inahin. Ayan. Ito po yung trabaho ko sa hapon. Pagka yung pong hapon ay pakain ng baboy, mga abi na ngayon, ang gulap at hiw ng kalabaw. Yun po yung ating gawain. Kaya ito po, pasaka na tayo. Grabe naman ang hayop. Talagang pagka ganito pong mga mag-aabyad o mag-aalaga ng hayop, yan po yung aming pangaraw-araw na karabahuhin na isang magsasaka. Sabi nga ay pag daw lagi sa bukid ay sabi hanggang bukid na nga lang. Sabi nga naman talagang gano'n. Kasi nga po mayroon tayong mga sinasaka. Ang nagiging ganito po natin, kung pababayaan naman po natin yung ating sinasaka, wala po siya. Hindi naman po panahon, yung halimbawa umalis, tatrabaho ka sa iba, tapos babalik ka, nawala na yung mga pananim mo at nawala pati mga hayop, wala kang aasahan. Kaya yung sinasabi na matatanda na una na yung iba po, yung iba pag nawala ang bukid ay hanggang bukid na nga lang. Pero sa atin po naman, dala ng ating karunungan at kaisipan, napapayaman naman natin basta yung karunungan may gagamitin. Pag lang ho isasantabi, gawin natin kung ano yung tama at uunlad. Sayang po yung talino at karunungan na ibinigay. Saka tayo. Nakarating na po tayo dito sa alaga kong kalabaw. Ayan po. Ayan. Ayan pa isa. Ayan po yung ating inaabyad dito. Pag umaga, hapon, talaga pong tanghali pa minsan. Talagang sa kalabaw kasi ho ay medyo maselan kasi hindi ho pwede na yan ay nabibilad. Mamamatay po yan pag napabayaan sa bilad. Kaya minsan ay pag alaga tamong mainit ay talagang mapapatakbo ka pa saka. Kung halimbawa ay napagtalian mo yung mainit at sa tansya mo yung mabibilad, talagang mapapatakbo ka ho talaga. Init, baka mamatay kasi ho. Kaya ganyan po ang pag-aalaga ng kalabaw, ganyan yung paghahayop po. Kaya nasa sa inyo naman kung ano naman yung gusto nyong padamihin. Kasi dito sa kalabaw, kaya alaga ko po yung kalabaw, gaya na ito po katulad yan. Yan po ay ginagatasan. Malakas po rin ang gatas. Malaking tulong pa rin ho naman. At isa pa, yung sa may tubigan din ho ako ay siyang ginagamit ho pang araro. Yung mga yan. Yung kalabaw na yan. Saka yun. Ginagamit ko po yan sa pag-aararo. Kaya malaking tulong. May gatas na. Meron pong tulong pa sa tubigan. Pag naghahalaman, ganyan. Kaya yun yung sinasabi ko, kung hindi gagamitin naman ho yung karunungan o talino ng isang tao at iisang tabi, yung sipag, yung kalakasan pati, ay sayang po naman. Kasi nalaga pong nasa sa atin din po naman ang pag-unlad kung gusto mo. Kasi may kanya-kanyang po lang pamamaraan. Sabi nga po sa Pilipino, sapat na bakit basta't kumakain at walang karamdaman. At wala hong karamdaman. Tama po yun, walang karamdaman. At buo ang pamilya. Yan po yung kasiyahan na ipagmamalaki na isang katulad po namin na dito lang ho nabubuhay
sa bukid. Yan po lang, magandang hapon sa mga nakapanood. Shout out po sa mga followers ko at sumusubaybay. Marami po salamat sa inyo sa walang sawang pagsubaybay sa aking mga video content na ganito. Salamat po sa lahat. Hapon na po. Tayo po ay nandito pa ako sa bukid. Sisiga po tayo ng kasi meron ho tayong binhi na pinausukan para umalis yung hayop. Ayun po yung binhi natin doon. Yung ating sinabog na pala. Sarap po dito, mahangin. Kita naman po ng usok. Bago ho umuwi, kalmado ng isipan. Napakaganda po rito sa amin kanila. Tapos may dampaw sa gitna. Kahit simple lang ay basta ho nasisilungan at hindi ka nababasa pag una-ulan, okay na po yun. Hapon na po ngayon. Ganda po pag ganitong oras na tahimik. Yan po mahalamanan. Mahilig po kasi ako sa halaman dito sa bukid, kaya gusto ko po dito sa bukid. Awis po naman at dahil ang may konti po tayo sinasaka na nagsusuporta sa atin. Maganda po yung hindi na nabili ng bigas kasi mas malaki po ang gastos pag bumibili po ng bigas. Kung may konti pong tubigan na nagkukunan, hindi ka nabibili, hindi mo nakaagaw doon sa iba pong bibilhin. Nga po pala, yun na. Hindi po nga pala santol ay natikman, ay hindi ko aring hindi kukuha. Ay lagay na sa saklog, wala akong lalagyan. Nasarapan yata. Tapos ko po lang at baka magsilab tong dampa. Wala po na sinungan.